Eto na para sa mga nagre-request ng paulit-ulit. Nandito na ang ating mga hoodies. Available na uli ang Gabunan hoodie. Two colors na tayo. Isang color white at isang color black. Nariyan sa screen makikita. At ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode hoodie. Bawat ukit merong kahulugan. Ito'y pumapatungkol sa ating bayan, yung mga simbolo. Para sa mga interesado, nariyan ang link ng Shopee sa comment section. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lito. Taong 1978 sa baryo ng Sorsogon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng magising si Lito mula sa pagkakatulog. Matapos ang ilang oras ng pagbubungkal sa lupa sa kanilang maliit na sakahan, na minana pa sa lolo ay nagpa siya itong maidlip muna bandang 2:00 ng hapon. Hindi niya inaasahang aabutin siya ng ganong oras sa payak o yung maliit na silungan na madalas makita sa mga bukid o sakahan. Nako, patay na naman ako nito kila tatay. Nagbilin pa naman sila na magdala ako ng gulay at nyog para sa ulam mamayang gabi. Wika ni Lito. Kung susumahin, halos 1 oras pa ang lalakarin ni Lito pauwi sa tahanan. Naisip niyang kung mangunguha pa siya ng gulay, siguradong gagabihin na siya sa daan. Wala ring ilaw ang binata at kakailanganin pa niyang tumawid ng ilog. Ngunit ng mga panong iyon ay tulay na kawayan lamang ang daan. Peligroso ito sa gabit lalo't kung madilim. Sa isang pagkakamali ay mahuhulog ka sa ilog. Dahil dito, nagmadali na ang binata upang maabot ang ilog hanggat meron pang liwanag. May ilang kwento pa tungkol sa partikular na parte ng ilog kung saan makikita ang tulay. Ayon sa matatandang lokal, may mga insidente ng misteryosong umaawit sa lugar na ito. Boses ng dalaga subalit kung hahanapin ay hindi mo naman makikita. Tila sumasabay lamang ito sa alon ng tubig. Ang ilan naman, may ilan pang insidente na nagpatotoo na meron silang nakita na puting buhaya. Ayon sa matatanda, mga bantay ito ng ilog. Nako, dapat kasi hindi na ako natulog sa bukid eh. Yan tuloy. Nagmamadali ako para maabutan lang yung liwanag. Sana hindi ko masalubong si Tata Celio. Wika ni Lito sa sarili. Si Tata Celio ang matandang nakatira sa nag-iisang kubo na nakatayo malapit sa ilog. Bata pa lamang naririnig niya na ang kwento na may lahing aswang ang matanda. Ayon pa sa sabi-sabi sa lugar, nanggaling ang pamilya ni Tatay Celio sa Leyte. Isang araw ay napadpad na lamang ito doon sa lugar. Nung una ay kasama pa nito ang anak at asawa. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nawala ang mag-ina ng matanda. May iilan ding nagsabi na marahil pinatay ni Tata Celio o hindi kaya naman kinain niya ito ng tuluyan. Meron pang haka-haka na sa kabilang nayon ng aaswang ang asawa ng matanda. Batay sa paglalarawan ng mga nakasaksi, may nunal din sa noo ang aswang na nagkataong kapareho sa nunal ng asawa ni Tata Celio. Dahil doon, nagsilbing panakot ng mga matatanda si Tata Celio sa mga bata. Habang iniisip si Tata Celio, mas binilisan niya na ang paglalakad. Ngunit hindi talaga panig sa kanya ang swerte ng mga panong iyon. Inabot na ito ng dilim sa daan, ngunit wala pa rin siya sa tulay. Sa tansya ni Lito, mag-aalas 7 na nang makarating siya sa tulay. Tahimik ang ilog.
May mangilan-ngilang palaka lamang na maririnig sa hindi kalayuan. May kataasan ng tulay. Nakakonekta ito sa dalawang malaking puno sa magkabilang dulo ng ilog. Akma na sanang tatawid si Lito, ngunit nagulangtang ang binata sa hindi inaasahang tagpo. Sa unahan lamang ay may nakatayong hugis tao. Nakaharap ito sa direksyon ng ilog na tila may tinatanaw. Walang ibang pagpipilian ng binata. Tanging ito lamang ang daan pauwi sa tahanan. Walang ibang tulay doon at malalim na din ang tubig sa ilog. Kaya't alanganin kung lalanguyin niya ito sa kadiliman ng gabi. Labis na kaba ang nararamdaman ni Lito ng mga sandaling iyon. Malakas ang loob niya na si Tata Celio ang naroon at nag-aabang ng mabibiktima. Sa dami ng pwede kong makasalubong, talagang ito pa. Siguro si Tata Celio na to. Naisip pa ng binata na baka hindi naman siya sasaktan dahil sa pagkakaalam niya. Hindi ito nang bibiktima ng kalugar. Dahilan kung bakit hindi ito pinapalaya sa nayon. Sumugal ang binata at nagpatuloy sa paglalakad. Subalit nang lubusang masanay sa dilim ang mata ni Lito, napagtanto niya na ibang tao ito. Hindi si Tata Celio. Ang nasa unahan niya ay babae. Payat. Napakahaba ng itim na buhok. Dito lamang nakahinga ng maluwag si Lito. Ay, salamat. Ibang tao pala. Akala ko mamamatay na ako eh. Magandang gabi po sa inyo. Makikiraan lang po. Bati nito sa ale. Na nooy nakatingin lamang sa ilog at hindi siya nalilingon. Nang malagpasan nito ang babae, bigla itong nagsalita. Kinabi ka yata, iho. Mag-iingat ka sa daan. Unang pagsibol ng buwan. Kung ako sa'yo, magmamadali na ako. Nakaramdam ng panlalamig ng katawan at pagtindig ng balahibo si Lito sa mga binitawang salita ng ale. Hindi niya ito nilingon at nagpatuloy na sa paglalakad. Minuto lang ang lumipas ay natawid na nito ang tulay. Subalit ilang saglit lang, may napagtanto ang binata. Teka, bakit nasa tulay yung ali? Nasa gitna ng kawalan tapos ganitong oras? Wika niya sa sarili. Nilingon niya ang ali sa tulay. Halos mahimatay si Lito nang makitang nasa taas ito ng puno. Nakatitig ng masama sa kanya. Gustuhin mang tumakbo ni Lito. Ayaw sumunod ng mga paa. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Naku naman oh, bakit hindi nakikisama tong paa ko? Ano ba? Kumilos ka! Ramdam ni Lito ang panginginig ng laman. Maging ang panga ay nangangatal na sa sobrang takot. Labis na iniisip kung paano siya makakalayo sa lugar. Pasensya ka na, iho. Sinabi ko naman na mag-iingat ka. Magmadali na sa paglalakad. Ngayon hindi ka na makakalayo. Wika ng ale. Bumuelo ito ng paglundag kay Lito. Sa ginawang pagtalo ng babae, natumba si Lito at bahagyang nagpagulong-gulong sa damuhan. Nakita niyang hindi naglalakad ang ale. Lumulundag ito papalapit sa kinaroroonan niya na tila palaka. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa bawat lundag nito ay tila pinakikinggan niya ang buong lugar at saka muling kikilos. Blanko na ang utak ni Lito dahil sa matinding takot. Ngunit biglang may humila kay Lito sa madabong bahagi ng daanan. Huli na at hindi na nakasigaw pa ang binata. Lito, gabing-gabi na, bakit nandito ka pa sa ilog? Hindi ba sinabi sa'yo ng tatay mo na delikado dito kapag gabi? Pamilyar kay Lito ang tinig ng matanda.
Marahan niyang iminulat ang mata. Tumambad sa harapan niya si Tata Celio. Sumenyas ito na tumahimik si Lito. Yung nakita mo kanina, bulag na aswang. Ingay lamang ang pinagbabasihan niya. Subalit sa oras na malaman niya kung nasaan ka, siguradong mamamatay ka. Yan ang aswang sa ilog na to. Marahan niyang pinasunod si Lito at sa unahan lang ay naroon na ang kubo ng matanda. Halos hindi na makita dahil sa mga puno at kawayang bakod nito. Dinig ni Lito ang tinig ng aswang sa bawat paglundag. Maya-maya pa, napansin niyang papalayo na ang nakakatakot na boses hanggang sa tuluyan itong naglaho. Nag-umpisa nang magkwento si Tata Celio. Ayon sa matanda, nung unang dating sa lugar ay hindi pa nila alam ang tungkol sa nilalang at wala ring nakapagsabi sa kanila. Naitayo niya ang tahanan katuwang ang asawa, kasama din ang lolo ni Lito na malapit sa ilog kung saan naninirahan ang aswang. Dagdag pa ng matanda, 2 linggo lamang mula nang maitayo ang kubo, sinalakay ang mag-ina niya ng aswang at huli na nang makarating. Tanging nilalang na lamang na lumulundag papalayo ang nakita niya. Habang sa pintuan naman ng kubo, naroon ang walang buhay at nakahandusay na mag-ina. Wala namang naniwala sa kanya nang magsumbong siya sa barangay at pinagbintangan pa siyang baliw. Nang bumalik siya sa tahanang iyon, wala na rin ang katawan ng mag-ina. Ito ang dahilan kung bakit nalumpo ang tatay ni Lito nang minsang gabi nito sa pag-iilaw ng mga isda at alimasag sa ilog. Napasarap ang panguhuli ng mga alimasag at hindi napansin ang aswang na lumulundag papalapit sa kanya. Nakaligtas lamang ang tatay ni Lito ng talunin ng batuhan, dahilan kaya nahulog ito sa bangin. Inabot ng 2 araw bago siya natagpuan ni Tata Celio at inuwi sa tahanan. Sa palagay ni Tata Celio, nang mawala ng malay ang tatay nito, nawala na ang ingay, kaya hindi ito nasundan ng aswang. Nalaman ni Lito na ibinuhos ni Tata Celio ang oras sa pagtugi sa aswang. Subalit ng gabing iyon, nakatakda na sanang patayin ng aswang, ay siya namang pagdaan ni Lito sa tulay. Walang nagawa ang matanda kung hindi unahing isalba ang buhay ni Lito. Dahil sa naganap, mas lalong tumibay ang ebidensya sa aswang, kaya naman naglunsad ng pagtugi sa aswang. Sa tulong ni Tata Celio ay natagpuan nila ang pugad nito. Naroon sa isang kubo malapit sa kuweba na nasa ibabang bahagi ng ilog. Ngunit wala na doon ang aswang. May iilang kagamitan sa loob. Tila nakaramdam ito at lumipat na ng lugar. Pagbubunyag ni Tatay Celio, ito yung babae na madalas nasa labas ng simbahan ng barangay at nagtitinda ng gulay. Ilang taon niya itong sinusubaybayan. Ilang beses siyang nabigo sa pagpaslang. Sadyang tuso ang aswang at mailap. At isang maling galaw niya lang ay siguradong siya ang mamamatay. Matapos naman ang lahat ng kaganapan, nagpasalamat si Lito kay Tata Celio. Walang anuman, iho. Siguro napapanahon na para malaman mo din ang katotohanan. Dapat lamang iligtas ang apo. Hindi lang ipinaalam sa'yo para na din sa kaligtasan. Wika ni Tata Celio. Nagulat si Lito sa sinabi nito. Teka, lolo ko po kayo? Bakit po walang sinabi si tatay tungkol sa inyo? Tanong ni Lito. Huwag mong sisisihin ang mga magulang mo, ha? Ako mismo nakiusap sa kanila na huwag ipaalam ang tungkol sa akin. Nung magsimulang pagbintangan ako ng aswang, ayoko madamay kayo kung paano tignan ng mga kabaryo. At isa pa, dahil nabiktima ng aswang ang pamilya ko, maaaring madamay kung sino man ang malapit sa akin
Kaya hindi ko sinabi para sa inyong kaligtasan. Magmula noon, napadalas na ang pagdaan ni Lito sa kubo ng matanda. Sa kada pagpunta niya sa taniman, dinadalhan niya ito ng mga gulay at kamote. Sa kabutihang loob naman ng barangay ay pinaayos nila ang tulay at pinagtibay. Bagamat gawa pa din sa kawayan at kahoy, mas ligtas na ito kung dadaanan. Naging malapit na si Tata Celio at Lito. Maging ang mga nasa bayan at kanayon ay nawala na ang pagdududa sa katauhan ng minsang binangsagang aswang. Maayos na ang lahat at mapayapa. Isang araw ay nagkasakit si Tata Celio. Dala na siguro ng katandaan. Unti-unti nang nanghina ang katawan. Iba yung pag-aalaga naman ang ginawa ng mag-anak ni Lito. Inalok nila itong doon na lamang sa malapit magtayo ng maliit na kubo. Ngunit ayaw ng matanda. Ay maraming salamat sa alok nyo ha. Ayoko nang maging pabigat pa sa inyo eh. Isa pa. Nararamdaman kong malapit ko nang makita ang mag-ina ko. Wika ni Tata Celio. Lolo naman, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Di ba ang sabi mo, aantayin pa nating anihin yung pakwan sa taniman? Wika ni Lito. Inalo naman ito ng matanda at nangako na aantayin ng panahon ng anihan. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran para sa matanda. Isang umaga, sabik na pumunta si Lito kasama ang pinsan na si Karding sa kubo ng matanda. Meron silang dala na sinaing na kamoting kahoy at sawsawang nyog at asin. Subalit sa trangkahan pa lang ng kubo ni Tata Celio, napahinto na ang mga ito. Sa pinto ay may isang babaeng papalabas. Duguan ang bibig at mga kamay. Agad na nabitawan ni Lito ang dalang pagkain nang makilala niya ang babae. Ito yung aswang na nasa tulay na nagtangkang patayin siya. Ang parehong aswang na pumaslang sa mag-ina ni Lolo Celio. Nakangiti ito ng nakakaloko habang pinupunasan ang dugo sa mga labi. Masama ang titig nito kay Lito at bigla itong nagsalita. Patas na tayo. Nang dahil sa inyo, nawalan ako ng tirahan. Pabor na din para sa lolo mo ang ginawa ko. Malapit na siyang mamatay. Makakasama niya na ang mag-ina niya. Lalapit pa sana ito sa magpinsan. Kagad hinablot ni Karding ang asin at isinaboy sa babae. Kagad itong tumalon papalayo sa kakahuyan. Wika pa ni Karding na ang lakas ng loob ng aswang na ito. Kahit umaga, inatake si Tata Celio. Warak ang tiyan ng matanda at may sugat sa bandang leeg. Tulala si Lito habang ang pinsa naman. Kagad tumakbo papunta sa tahanan upang ipagbigay alam ang naganap. Alinsunod sa kaugalian at paniniwala, sinunog nila ang kubo at ang katawan ng matanda upang makaiwas na rin sa pagiging amaranhig kung sakaling hinawaan ito ng aswang. Napabalita ang kaganapang ito sa mga kalapit na barangay. Sa panukalan ng mga kapitan del barrio, mahigpit na ipinagbawal ang paglabas tuwing gabi, lalo na kapag mag-isa. Pansamantalang natigil noon ang baile o sayawan sa mga barangay na nooy tuwing Miyerkules at Biyernes kung idaos. Nagkaisa ang buong barangay upang tugisin ang aswang, upang tuluyan na itong mapatay. Bukod sa matandang si Tata Celio, may 2 lasing ang nabiktima sa karatig barangay, pati na rin ang iilang alagang baboy. Naging mainit ang usapin noon, lalo pa itong lumala dahil isang umaga may nahuling babae sa inilatag na panilo o yung bitag ng mga mangaso. Nang matagpuan ito ng mga residente sa barangay, may hiwa ito sa muka na tila peklat. Akala nila ay baliw lamang dahil sa ganun ang akto ng babae.
Nakagat pa nga nito ang isa sa mga nakahuli sa kanya. Dinala ito sa barangay malapit sa paaralan. Dahil hindi nila makuhanan ng matinong impormasyon ng babae, pansamantala itong kinulong sa kulungan ng barangay. Ang kulungan ay konkreto at katabi lang ng barangay hall. Rehas na bakal ang pintuan. May maliit na nag-iisang kwadradong bintana na lagpas ulo at purong semento. Minabuti nilang antayin na dumating ang kapitan bago magpasya kung ano ang gagawin sa babae. Maghapong naroon ang babae sa kulungan. Hindi din ito kinakain ng bigay sa kanya, maging ang tubig hanggang sa inabot ng sumunod na araw. Ngunit sa muling pagbisita doon sa loob, walang marka ng pagtakas o pagbukas ng kulungan. Bigla na lamang naglaho ang babaeng nakakulong. Samot-saring tsismis ang lumabas sa pagkakawala ng babae. Marahil nagpalit ito ng anyo upang makalabas o merong tumulong sa kanya. Kaya naman magmula ng araw na yun, nauso ang barangay outpost sa lugar kung saan may mga kalalakihang voluntaryong nagbabantay gabi-gabi upang masigurado ang kaligtasan ng mamamayan. Matagal na itong naganap. Lumipas na ang ilang dekada. Hindi na muli pang nakita ang aswang sa magkakatabing barangay na minsang binalot ng takot. Hindi na umalis pa si Lito doon sa lugar. Ayon sa kanya, malaki na ang pinagbago nito. Bagaman paminsan-minsan ay may nababalitang mga naliligaw na aswang at mga dayo, ngunit hindi na ito kasing lala ng mga nagdaang panahon. Nang dahil sa pagkamatay ni Lolo Celio doon sa ilog, natuto ang mga mamamayan na ingatan ang lahat ng mga kabarangay. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at muli, para sa mga interesado sa ating merch, nariyan ang link sa comment section. Paalam.